Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimamot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Isa pa! That's right, magandang hapon mga kapatid. Alitan to the max ang init. Pero hindi kami magsawang pakinggan ang bawat panig. Dunita knows po ang inyong views na hindi lang ganda ang ambag. Agree ba, Team Pula? Agree rin ako, Donita. At kung may muse, ako naman ang escort na si Ryle Santiago na always ready to defend. Kasama naman ang Team Bute! Ito ang tambayang may kabuluhan, ang face-to-face harapan! Face. Sinong sisimamot? Makikinig at magbibigay ng payo para sa ikabubuti yan ang sigurado mula sa ating harapang tagapayo. Laging nasa panig ang batas, our legal expert, Attorney Lorna Capuna. Ito naman, payo from the heart for our heart mula kay Dr. Love, Brother June Banag. Take care of your mental health for a better you. Yan ang turo niya, Dr. Camille Garcia. At eto na, puso niya ay laging para sa mga nangangailangan. Walang sawa sa pagtulong. Narito na ang pamansang ate, Corina Sanchez Rojas! Ate Corinne! Sinong sisimamot? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to Salamat face. po! Salamat po! Thank you, Donita and Ryle. At sa ating harapang tagapayo, hello! It's another beautiful day! Diba? Kailangan nating harapin ang araw. Kahit maraming problema, may solusyon pa rin yan kahit paano. So huwag tayo magdadalamhati. Ito ngayon ang ating problema ngayong araw. Relasyon ng hilaw na maghipag ang nawala sa tono. Ang hiniram kasi na speaker at mic ay hindi na gumana ng binalik. Nako. So ito ngayon ang chismis. Ang chismis, sinadya raw sirain ito ng inirereklamo dahil daw sa inis. Sinadya. Ayun lang ba talaga ang mitya ng gulo? O sadyang may salbahe kaya sinabutahe? Isay, maya ka naman. Katas to ng pagkanta ko. Tapos sinira mo lang. Ang maghipag na sina Kulot at Tisay ay parehong hilig ang pagkanta. Pero nagbangayan sila dahil sa speaker na nasira. Di ko masisiyan si Tisay kung bakit sinira niya yung speaker ni Kulot. Dahil sa sobrang pangit mo naman ng ugali nun eh. Masyado pang madamot. Bibirit na sila sa pagkanta. Pero daho kaya ang aangat sa dalawa. Katumbas daw ng mainit na kape sa umaga ang kanyang kumukulong dugo sa kanyang burarang hilaw na hipag. Bakit ba napaka-importante talaga nitong mic at saka nitong speaker, di ba? Baka ano bang meron dito sa mic at speaker na yan? Malalaman natin mula dito kay Kulot. Kulot, humarap ka na! Ay, pakinggan na. Bakit galit ka? Anong problema mo? Kasi po yung gamit ko na yan. Isa po talaga sa pangarap kong gamit yan eh. Totoo po. Kumbaga, pinundar ko po talaga yan. Kahit pa extra-extra lang po, makaipon lang po, mabili ko lang po yung gamit na yan. Okay, magkano ba yung ganyan? Yung bili po namin dyan, 3,000 lang naman po. Pero para po sa amin na maliit lang naman po ang kita, napakamahal na po sa amin yan. Oo. So, hanap buhay mo talaga ang pagkanta. Yes po. Bali, hindi naman po siya totally palagi. Racket lang po. Pag may tumatawag na kailangan po kakanta po sa isang kasal or sa isang event lang po. Ayun.
So, gaano kadalas itong racket mo na ito? Sa isang buwan, meron pong dalawa. Meron din pong isa lang po sa isang buwan. Ano yan, kakanta ka sa birthday, mga Yes po, ganyan? mag-host, kakanta po. Dala mo ba daw yan? Ay, hindi po. Yan po, pinagpa-practicean ko lang po yan. Isa po yan sa bagay na binili ko para po mapag-practicean ko lang din po yan. So, tapos anong nangyari? So, pinahiram mo yung speaker at mic sa hipag mo. Opo, kasi hindi naman po ako nagdadamot sa gamit. Gamit lang naman po yan para hindi naman po ipahiram. Siyempre, hipag ko nga po siya. Alam ko, iingatan niya po yung gamit ko. Kaya kada nanghihiram po yan, lagi ko rin po siyang pinapahiram niyang speaker ko po na yan. Parati rin. Mahilig po. din siya kumanta. Yes po, mahilig din po siya kumanta. Kaya para sa akin po, pares kami mahilig sa kanta, bakit naman hindi ko po ipapahiram yung speaker ko na yan? Di ba nagre-reklamo ang mga kapitbahay nyo sa kantahan nyo? Hindi naman po, kasi halos lahat naman po ng mga kapitbahay namin, mahihilig din po talaga mag-karaoke. Ayun. Baka mga choir members silang lahat, no? So, pinahiram mo ngayon ito, anong nangyari? Binalik naman po ng maayos tingnan po. Pero nung time na gagamitan ko na po, hindi na po siya bumubukas, hindi na rin po na-charge, at medyo basa pa po yung ibabaw niya. Ay! Baka laway lang. Grabe naman kumanta yung malaway. Hindi, baka na natapunan ng Ng tubig. something, exactly. Napatungan. Nag-short. Pinagawa mo ba? Sinubukan mo ipagawa? Di po nung una, tinanong ko muna siya kung bakit di na gumagana. Ang sagot niya po sa akin, gumagana pa yan nung sinoli ko sa'yo. Ayun. Ganun po. Nagturuan na. Opo. Okay. So, nung time po na yon, tinatingnan ko na po. Ang sabi po sa akin nung gagawa, hindi na daw po magagawa dahil maliliit po ang pyesa. Hindi na po siya pwedeng ayusin. Nabasa daw po yung pyesa niya dun sa mismong ibabaw. Yung mismong mga wiring po, basa po siya. Ayun. So, ano ngayon ang gusto mong mangyari? Gusto ko po siyang umamin kung ano po yung talagang ginawa niya dyan sa speaker ko. So, sinadya nga ba talaga niyang sinira ang speaker ni Kulot? Diretsahan na nating alamin. Kasi meron kaming mga naririnig-rinig na sinadya daw niyang sirain. Totoo kaya yun? Malalaman natin, Tisay, humarap ka na. Ang bilis ha, parang microphone. Oy, wag daw ninyong bibiruin ang Kulot. Ayan. Okay, so, Tisay, madalas ka talaga humiram sa kanya nung speaker na yan. Opo. Okay, tapos, maayos mo naman siyang naibabalik. Opo. And then, anong nangyari? Bakit nung huling beses, hindi na umaandar nung binalik mo? Nadya ko na po talagang Ay! Ayun. Kapal na mukha mo. talaga makapal ang mukha. Teka muna, Atty. Lorna, kapag talagang inamin niya na sinadya niya, anong ibig sabihin nun? Distraction. Ibang kaso yun. Destruction of property yun. Ayun. Hindi lang civil, hindi lang palit, kulong. Ay! Kulong kapag sinadyang sirain. Ang tanong natin dito kay Tisay, bakit napakatindi naman ang kanyang galit at ano ang kanyang motibo dito sa pagsira ng sadya sa speaker ni Kulot? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Eto ha, umaamin itong inirereklamo si Tisay na sinadya daw niyang sirain ang speaker ni Kulot. Ayan na, umamin na. Teka, paano mo ginawa? Binuhusan mo ng tubig? In-sprayan ko po. Inisprayan Kapal na ng pamatay mukha ng mo, lamok. talaga. Anong inispray mo? Yung sa alcohol lang po. Tapos yung kinutkot ko po yung sa ng charger pin. Ayun. Ba't di mo ginawa sa mukha mo, sprayan mo yung mukha mo para bago ka? Dapat lang sa speaker mo yun. Dapat lang sa speaker mo yun. Yung dapat yung ugali mo binabago. Ang tanong na nakasabit kanina, ano ang motibo? Bakit ka galit na galit kay Kulot at ginawa mo yan? Mahilig po kasi siyang magparinig kapag tuwing dadaan po ako. Parang
Yung tipong kakanta siya, tapos pag dumadaan ako, yung parang bigla siyang tatawa, na parang nangaasar. Parang sa tuwing dumadaan ako, kakanta, tapos mamaya, parang tatawa, parang sabi ko, parang ako to. Bakit? Inggitero ka? Sabi ko, lagi siyang nagpaparinig sa akin. Inggit ka kasi, inggit ka lang kasi. Aminado ako, inggit ako. Bakit ka magagalit? Aminado ako kung sa sarili kakanta ko. ako, kung dadaan ako sa'yo, wala O bakit kailangan mo tumawa? Nakakatawa ba yung bunga mo para sa sarili mo? O kaya nga, bakit ka nga ikaw yung tumatawa? pinagtatawanan ko? Bakit ka nga Ha? tumatawa? Wala ka nung pake. Di ba? Yun na yun. Bakit? Ikaw lang ba tao doon? Ikaw na yun. Ikaw lang ba tao sa daanan? Ayun na yun. Okay, si Tisay umamin na talagang sinira niya yung speaker. Ikaw ba'y aamin na talagang inaasar mo siya? Hindi po. Hindi. Dahil po kung tutusin, unang-una pa lang po, sa pagpapahiram ko lang po ng speaker, dapat po alam niya na sa sarili niya kung gaano ako kabait sa kanya eh. Ayun. Kung nga po, ako po, masama ugali ko, una pa lang na pagpapahiram, kahit bago pong bilihan, hindi ko po sa kanya pinapahiram. Yun pa nga lang sa... Ako nga nahipag mo ako eh. Sabihin natin asawa ako ng kapatid mo. Lumarakit ka. Siyempre, dapat ako yung minsan sinasama mo. Siyempre, may pangangailangan din ako. Yung mga anak ko may pangangailangan. Bakit? Hindi nga ikaw yung Bakit ibang tao yung kinukuha mo? Bakit? Dapat iniisip mo rin minsan na kailangan ko tulungan yung asawa ng kapatid ko kasi may pangangailangan. Matagal na Minsan nga walang kayong trabaho. natulungan. Sobra-sobra na sa tulong. Anong klaseng tulong? Anong klaseng Marami. tulong? Anong klaseng Isa-isayin tulong? ko pa ba? Alam mo sa sarili mo yon, Tisay. Bakit wala bang trabaho yung kapatid nito? Minsan po walang trabaho. Ano? Parehas lang tayo. Parehas lang tayo. Minsan walang trabaho, parehas ang ating asawa. Tapos sasalita ka sa akin ng ganyan. So ano ngayon yung sinasabi ni Tisay na pagka may racket ka, bakit daw hindi siyang isinasama mo? Una, karapatan mo yon. Kung sinong isasama mo o hindi, ano? Yun ang dapat mo malaman. Karapatan ko mamili kung sino isasama ko. Okay, pero kumakanta ka rin ba talaga? Opo. Pero hindi naman po totally yung sobrang ano talaga. Yung gusto ko lang po kahit yung backup lang po talaga sa kanya. Alam mo sa sarili mo na hindi ka magaling, ba't mo sasabihin na ikaw isasama ko? Siyempre bilang isang ina, may pangangailangan din ako. Siyempre bilang isang ina, may pangangailangan din ako para sa mga anak ko. Kaya yun lang yung hinihingi ko sa'yo. Na minsan, tulungan mo rin ako. Matuto ka makiusap. Pero meron pa bang ibang mas malalim na naman? Yun ang tanong. Kasi akala natin dahil lang sa sirang speaker, yung pala sinadya kasi hindi sinasama sa racket. Pero yun lang ba? Kasi ang nabalitaan namin, galit si Tisay kay Kulot dahil napalaya sila sa bahay nila. Oo. Yung, kumbaga, yung nanay mo ba nagpalaya sa kanila? Yung mga magulang ko po. Oo, mga magulang. Bakit? Bakit sila pinalayas? Pares po silang may ugaling mag-asawa eh. Sila na po sinasaway, sila pa yung matatapang. Gusto nyo lang kasi kayo lang doon sa bahay na yun. Kami yung may karapatan, Ayun lang. kami ang nauna. Asawa ko dapat may karapatan kasi lalaki siya. Una ako nag-asawa, una ako nagka-pwesto. Wala kang pwesto doon. Meron. Pinasingit ka lang doon dahil nagmakaawa kayo sa magulang ko, napatirahin kayo doon. Hindi naman kailangan magmakaawa. Hindi kailangan magmakaawa. Ibig sabihin na magulang ba? Kailangan magmakaawa ka bago ka patirahin doon? Means doon ka na nga lumaki. Kailangan ba Bakit? magmakaawa? Kung di kayo nakiusap sa magulang ko, may titirahan ba kayo noon? Si mama nagpatira sa amin doon. Si mama nagpatira Dahil sa amin para na doon. kayo mga pulube. Dahil para mga pulube. Diba? Sa mga ugali mo, para kaming pulube. Ibig sabihin, bisa ka talaga ng loob sa Dahil, amin. bakit? Ba't nawawalan kayo ng tirahan? Diba? Kung saan-saan na kayo nakatira, pero pinapaalis pa rin kayo dahil mga ugali nyo. Hindi sa ugali ko. Dahil di sa ugali mo yun. Kasi gusto mo sakupin yung bahay. Ano ba yung ugali? Ano ba yung ugali? Ma'am, ganito po kasi yun eh. Tuwing mag-aaway sila, para lang di po talaga sila mag-away, humaharang po ako sa kanilang dalawa. Pero ako pa rin yung nasasaktan sa kanilang dalawa. Nasasaktan ako ng asawa niya, nasasaktan niya ako. Physical. Opo. Pag sinaway sila, kami pamumurahin nila, magulang ko pa yung kinagagalitan nila pag sinasaway sila. Pag nagsasabi kami, nalinisin nyo naman yung bahay nyo, asikasuhin nyo, dahil kalahati po ng bahay ko, bahay na nila po noon. Pero hindi po sila marunong mag-ayos ng bahay noon. Kaya palagi po ako nagsasabi sa magulang ko. Siyempre po, kung ano po yung naaamoy namin, sasabihin po namin yun sa magulang namin. Ayun. So, yung away nilang mag-asawa. Opo. Nabubulabog yung buong bahay. Ayun. Ilang beses na kayo lumipat? 3 po. 3 beses. Ano sinasabi ng mga anak nyo sa'yo? Wala po.
Oh, bakit ka naiiyak? Kasi kawawa ang bata. Yes. Walang sariling kama. 'Di ba? Oh, latag-latag lang kayo doon. Ano sinasabi ng mga anak mo sa'yo? Mama, saan na naman tayo pupunta? May ganun ba? Wala po. Wala naman. Basta hinihila-hila mo na lang. Ano nilalatag nyo sa kusina? Ang karton po, tapos panig. Banig lang. For bata. Oh, meron ba kayong unan at saka kumot? Meron po. Meron naman. O, so wag na kayo makikipag-away muna doon. Baka paalisin na naman kayo. Ay, hindi na po. Hindi ba kayo nang makikisama doon? Kasi kayo nakikitira. Tama. Di ba? Hindi po pwede talaga nakikitira lang kayo dito tapos kayo pang nakikipag-away. O, eto na. Mas may ibubuga raw sa kantahan kaya deserve niya ang mas maraming racket. Ayan. Di ba? Eto na yung kakampi ni Kulot. Si Kiray, humarap ka na. Teka muna. Sa kape. Stop it! Usul ka rin eh. Stop it. Okay. Alam nyo, talagang galit sila sa isa't isa, ha? Baka akala kasi nung mga nanonood, pinipilit natin. Hindi po. Galit po talaga sa isa't isa. Ayan. So, ano sa palagay mo ang problema dito? Masama po talaga si ugali niyan eh. Masama ugali. Mas masama ugali mo, kaya manahimik ka dyan. Hindi, Kiray, ikaw, magsalita ka. Kasi po, sinasabihan po ako niya, mas malakas daw po yung appeal niya sa akin. Mas sexy daw po siya sa akin. Hindi naman po ako naiinggit. Sino ba siya para kainggitan? May ganda din ako, hindi lang ikaw. Kaya wag kang magkiling. Talaga lang. Papunta na tayo sa exciting na bahagi dahil Kantahan Showdown! Dito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimahon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Anyway, Kulot, magaling ka kumanta, ha? Oo, may kasamang... May kasamang nervyos pa yan. Diba? Tsaka magaling siya magkulot ng boses niya. Kaya pala siya kulot. So, nakahanap ka ng kakampi, Kulot, ayan si Kiray, di syempre si Tisay meron din. Ito na, ang kakampi naman ni Tisay, Tibag. Iba yung mga pangalan. Grabe Tibag, talaga yung mga may pangalan. Kiray, may Kulot, may Tisay, may Tibag. Tibag, humarap ka na! Hindi magpapatibag si Tibag. Kumakanta ka rin? Hindi. Marunong, palagay ko marunong kang kumembot. Ayan. Diyan ka magaling. Ayan na. Hoy! Tumigil kayo! Talaga kayo? Pula! Di mo kaya, tutunog tuhod mo. Para kayong yung aso kong pilay. Ang pangalan niya si Trina. Grabe. Alam niyo, pag naglagay siguro ako ng putik dito, gusto niyo mad wrestling, no? Yes, tama. Grabe kayo, no
violence, please. Yes. Okay. Nagpapatawa lang yung si Kulot at si Tibag. Nagkikengkoy lang yan. Tsaka di nagpapatalo sa isa't isa, Ate Cory. Oo. O so, teka muna, ang tingin mo, nililinisan lang yan. Opo, nililinisan niya lang po talaga yon. Pero inamin niya eh. Opo. Tapos, nung ano po kasi, pinakita niya po sa akin na nililinisan niya po yung speaker tsaka yung mic. Tapos nung ano po, binakita niya po sa akin na inispray niya po talaga yung mic tsaka yung speaker. Tapos sinira po talaga yung saksakan po ng Okay, so bakit sa palagay mo... Eh may kasi po, Oh. hipag po siya eh. Bakit di mo siya kinukuha? Ay, inggitera ka din? Hindi, di ako Ba't nangingialam sa nangingialam akin. Sana, nangingialam sana ka? tinutulungan mo rin siya. Alam mo, nangingialam ka. Ba't alam mo ba kung paano ko tinulungan yan? Ha? Alam mo ba kung paano ko tinulungan dati yan? Hindi. Oh, hindi ba? pala. Kasi manahimik ka. Kulot. Okay, ano yung mga itinulong mo na sa kanila? Madami na po, ma'am. Sample na lang po yung pag may sakit yung mga anak niya. Di po ako madamot magbigay ng pambili ng gamot ng mga anak niya. Lalo pag meron po ako. Sa pagkain po, sa bigas, ganun po. Hindi po ako nagdadamot sa kanila. Ayun. Hindi yung Hindi din naman ako sa'yo. Hindi yung panunumbat. May naitulong din ako sa'yo. Ano tulong mo? Umuutang ka, hindi ka nagbabayad. Yan, isasasawa mo ako bayad. Pero ikaw ba meron ka ring problema kay Kulot? Pinagkakalat niya po kasi sa amin na inanakan lang daw po ako. Wala kang ebidensya. Ay, grabe yun. Hoy, grabe ka. Ang tindi mo, ha? Nagbibiroan pa tayo nun, tumatawa ka pa, tapos sasabihin mo pinagkakalat ko? Pinagkalat chinichismis ko kaya. Inanakan lang ako para sabihin ko sa'yo. Nagsama kami. Hanggang ngayon sinusuportahan pa rin ako ng Oh, yung naging pala, ba't ka asawa ko. nasasaktan? Nagbibiro lang tayo. Siyempre, bilang babae, nasasaktan ako. Tumatawa ka pa? Tapos sasabihin mo, chinichismis kita. Nakatawa ko ba ako nito sa... So, hayaan mo na. Masakit nga naman yon kung sasabihin na inanakan ka lang. Kasi may pagmamahala naman kayo. Tsaka nangyayari talaga yun, yung nagkakahiwalay. Nangyayari talaga yan. Eto na, hahanapan natin ng solusyon ng problema nyo para tahimik na. Tapos maghanap na lang kayo ng mga trabaho, imbis na nag-aaway-away. Wala nang chismis. Wala nang siraan. Ang babata pa ninyo, ang dami ng nega sa buhay. Correct. Diba? O yan din sigurado sasabihin ng harapan tagapayo at mga sausawero-sausawera, ano ang kanilang mga opinyon sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Kayo, Ryle and Donita, ano sa palagay ninyo? Kanino kayo na-impress kanina sa kantahan? Sa kantahan, no bias pero kay Kulot. Pero, ibibigay ko yung audience impact kay Tisay. Kasi nung kumanta siya, nagtilian eh. May audience impact talaga. Kasama po yun sa criteria for judging. Oo, mga impacto. Kami po yun. Okay, o ikaw naman, Donita. Para sa akin, anong punta Alam doon? mo, hindi ba, I'm sure nung nagsisimula ka lang, ganon din. Di ba, kinukuha ka rin para kumanta hanggang ngayon na. Nag-umpisa ako, Ate Kuring, talaga, hindi kumakanta. Oo. Tagahulog lang ng 5 piso sa video okay machine. Yun ang trabaho ko. Ganun. Siya yung Tapos nag-a-announce ng kakanta, number. Iabot ko yung mic sa mga gustong kumanta. Ako naghahanap ng songs nila. Yun ang trabaho ko. O kita mo yung pinanggalingan ni Oo. Donita? Si Donita, di ba, sa squatters Yes, Diyos- area sila nakatira dati. Nako, grabe. Ngayon na, ang dami ng lupain Yeah. na pag-aari. Lahat nasa paso. At ang pag-aari ko, iba na siya ngayon. Ay, ano ba yan? Okay, pero hindi ba, talagang pag ikaw may sipag ka, aangat ka sa buhay, biro mo. Totoo. Yung kanyang pinanggalingan, o hindi kumakanta. Di talaga ako nag-ano noon. Oo. Kumakanta lang ako, Tikuring, pag halimbawa walang kumanta, tas walang tao. Saka ako magkakakanta, nag-practice. Pero talagang hindi ako singer. Yun ang Pero trabaho ko. pinaghasaan mo talaga yung Pinaghasaan boses ko talaga mo. siya, oo. Nagsikap ako kasi nainggit ako sa iba na ang galing kumanta nito, Tapos nung kumanta ako, parang okay. Sample! I can live, I can fly, I can reach the heavens above. I can ride. Hindi, totoo. Kaya mahal ang bayad sa'yo, 2-in-1 kay. 2-in-1? O hindi. Totoo yun talaga, hindi. Kung magsisikap lang kayo, at saka iwasan yung inggit,
Kasi minsan, di ba, ang galing naman kumanta nito, ang ganda ng ano, ganyan, ang ganda ng dabi. Wala mangyayari sa'yo kasi iniisip mo yung inggit, hindi yung talent mo para mas gumanda pa, di ba? Oo, tama. Alam niyo yun. Pero lahat kayo, in fairness, ang ganda ng mga boses nyo. Oo, pwede talaga lahat. Pag hinasaan at nagsipag. Gusto ko nga i-tape. Act ko rin. Oo. I-tape yung mga bibig ko. Okay. Kayo, ano sa tingin nyo magiging solusyon? Para po sa akin, ang nakikita ko po kasing problema is yung una po sa speaker lang. Eh di mas lalo, nung sinira po ni Tisa yun, mas lalo pong wala na silang pagpapraktisan. Ayun. Tapos, bukod pa doon, bakit inaasa ni Tisa yung responsibilidad niya na magkaroon ng pagkakakitaan kay Kulot? Eh si Kulot din naman, meron din naman siyang binubuhay na pamilya, di ba? So kung gusto niya talagang sumama doon sa racket ni Kulot, pwede naman siya magsabi ng maayos, hindi yung inisip niya pa na inggit si Kulot sa kanya. Ayun. Feeling ko po yung pinakaugat ng away nila is talagang misunderstanding po sa isa't isa. So, kay Kulot po, since instead of nakikialam ka sa problem nila, why not parang ikaw yung isa sa mga tutulong sa kanila para isa sa mga maayos yung problema nila sa pamilya. Humaharang ako sa away nila para matigil sila eh. Humaharang ako sa away nila para matigil sila, pero ayaw nila magpaawat. Pero nagsumbong ka kay mama. Para malaman nila yung away nyo. Para malaman yung away namin. sa inyo. Kasi gusto niya lang kasi kayo yung tumira doon. Tungkol po doon sa sinabi ni Kulot na siya po yung pumapagitna. Bakit nga pumapagitna? Eh, away mag-asawa lang yun. Diba nga nakakasakitan na? Siyempre, matututo. Bilang ate, kailangan mong humarang sa away na ganyan na nagkakaroon na ng sakitan. Papabayaan mo ba yung kapatid mo na magkaroon ng mga sugat sa isa't isa? And also, kapag, since lagi kang, sabi nga ni Tisay, parang nagpaparinig ka, why not, if meron ka talagang gustong sabihin sa kanya, i-direct mo na lang sa kanya. Halimbawa, yung punot dulo na, Tisay, parati na kayong nag-aaway, nabubulabog na yung bahay natin. Baka dapat bumukod na kayo. Kung nagsimula sa ganon at si Tisay nagsabi rin kay Kulot, Kulot, isama mo naman ako, walang-wala na kami. Sana kung minsan ako naman ang isama mo sa racket. Kung nag-usap lang sila, mas maganda sana. palagay mo mas maganda. Mas maganda sana. Pero ang nakikita ko rito, Ate Kuring, we are all committing one of the 7 deadly sins, yung inggit. Malinaw na malinaw. Unahin muna natin si Pulot. Maganda naman yung intensyon ni Pulot na gusto niyang magpahiram ng kahit masama na ang pakitungo sa kanya ni Kisai. Nagpahiram pa rin siya ng radio, ng speaker para magamit, no? Pero overall, ang nakikita natin dito, very childish way of expressing their frustrations. Kay Kisai, no? Yung expression niya ng frustration niya, sinira niya yung property nung kinaiinisan o kinaiingitan niya. And that's very childish. Inahamin niya yun, no? Ilang beses na siyang nagpalipat-lipat ng bahay. Tisay, siguro ito yung panahon para pag-isipan natin. Maraming beses na kami nagpalipat-lipat, pinaalis kami sa bahay. Something must be wrong. Merong mali. Baka sa ugali na dapat nating i-correct. Pagsikapan ninyo na matuto kayo kung paano kayo maaaring kumita ng pera. Sobra na kasi ang panahon nyo na walang kapararakan. No? Very idle ang time. Kaya pag meron daw idle time dyan, papasok ang diablo. So, gamitin nyo maging productive at kayo rin mismo, matutuwa kayo sa sarili nyo dahil meron kayo naabot na mga pangarap nyo. Thank you, Ate Kuring. Atty. Kapunan, sa kaso ni Tibag, pagka bumalik ba yung kanyang kinakasama sa kanya, hindi na siya pwede mag-apply ng solo parent? Pwede pa rin kasi hindi naman sila married, no? So she is the mother of the child. So pwede mag-apply pa rin ng solo parent whether bumalik o hindi, no? Pero klaro ko lang, no, kasi destruction of property, no, para maintindihan, hindi lang pag galit tayo sa tao, wag nating idamay yung mga gamit ng ibang tao kasi ang tawag doon, destruction of property, malicious mischief ang tawag doon. Yung destruction of property, kulong yan ng hanggang 3 months to 6 months.
Yung naninira naman kayo sa isa't isa, sa puri ng isa't isa, ang tawag doon unjust vexation. Yung paninira sa puri ng tao, kulong rin doon. 3 months to 6 months rin yun. So mag-ingat na lang tayo. Ang suggestion ko sa inyo, mag-ambag-ambag kayo. Bili kayo ng bagong speaker at saka mic. Mag-practice kayong sabay-sabay. Baka pwede kayong mag-trio na... Tagapayo. Tagapayo. Mag-trio kayo, tapos meron kayong background na dancer. Ha? Mas maganda yon. Doc Camille, ano ba talaga ang nagpatindi sa galit ni Tisay, palagay mo? Yung inggit o dahil nakikita niya yung mga anak niya na nakalatag sa papag? Unang-una, pagdating sa ganyang pagkakataon na feeling mo miserable ka, syempre ang tendency, bumababa yung tingin mo sa sarili mo. Pangalawa, nagkakaroon ka ng insecurity. Syempre, bakit ganito, ganyan. So talagang umaabot sa punto na maiinggit ka. Pero alam mo, Tisay, pagdating sa ganitong pagkakataon, hindi kinakailangan kasi na maisip mo yung mga ganon. Ang iisipin mo, kung sakasakali na ganyan yung nangyari sa buhay dito ni Kulot, dapat mas hihigitan mo yun. Ang iisipin mo, i-ignore mo, magiging masikap ka, mag-iisip ka ng maayos. So sana pagdating sa ganyan, makikita nyo, walang inggitan, walang insecurity, magkakaayos kayo. Ang akala nating away dahil sa speaker at mic ay nagsanga-sanga na naman po at hugot pala talaga ito ng isang inang naaawa sa kanyang mga anak. May pagbabati kayang mangyayari dito sa, palagay ko mababaw lang naman na pinagdaanan. Alamin natin lahat yan dito sa Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimangot? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. O, ito na. So, itong parang medyo away bata na nangyayari sa pagitan nitong apat na ito, lalo na kay Tisay at kay Kulot, mga magpapamilya pa man din, bakit hindi natin aayusin, hindi ba? Syempre, yung kabuhayan mo, paghusayan mo pa yan kasi sayang din ang kita, no? Papalitan ko na lang yan. Diba? Papalitan ko na lang yan. Yung ganyan-ganyan din, diba? Para wala nang dinadalang galit yung puso mo at magkalimutan na kayo ng mga kasalanan, total umamin. Pero dapat may sorry ka. Hindi ba? Kasi sabi nga ni Attorney Lorna, pwede ka palang makulong sa ganyang sadyang paninira. Kung babayaran ko rin sa'yo yung sinasabi mong utang niya, nagagawin ko, bayad na utang. O meron ka pang parang rumakit ka ng kalahati na ibigay mo sa kanya. Biro mo, naiiyak pa itong si Kulot. Malaking bagay talaga sa kanya yung speaker, Ikaw na, mag-sorry. Sinadya mo naman yun. Masasabi ko lang, Ten, sorry kasi... Ayaw ko lang kasi nakikita yung mga anak ko nahihirapan. Ayan, yung mga bata talaga. Oo. Yung mga bata talaga, yung mga anak, mahirap. Kaya nga ang mga magpapamilya, nagtutulungan yan tumutulong naman din talaga tong si Kulot. Ang mangyayari niyan, kailangan talaga magsikap. Kailangan talaga, tutulungan namin kayo. Sa una, mag-apply kayo ng 4Ps at solo parent, malaking bagay na yon sa inyo, di ba? Itatawid namin kayo doon. Para magkaroon kayo niyan. Solo parent at saka, kasi hindi naman kayo kasal, pwede. Lahat kayo, pwede. Doon, maliban pa sa trabaho na hahanapin nyo para gumanda ang kita. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto pa rin ninyong galit-galit kayo o magtulungan na lang kayo. Magtulungan na lang. Ayun. So, magtititigan na lang ba kayo? Sa akin naman, sana mas respetuhin mo pa ako bilang ate mo. Kausapin mo na lang ako sa mga gusto mong bagay, hindi yung... malambot naman ang puso. Dadaanin mo pa sa mga kung ano. Alam mo yung mga matatapang na yan, Doc Camille, yan ang mga malalambot ang puso. Actually. Hindi ba, Opo. Kasi pag napindot niya yung talagang button na talagang mas iiyak. Sila talaga, yung mas matapang, yun ang mas
malambot ang puso. Ayun, dahil lang sa mga anak talaga Alam mo yan. naman yun, kung gaano ko kamahal din yung mga pamangkin ko sa'yo. Di rin ako nagpapabaya pag nakikita ko sila. Sana intindihin mo na lang din minsan kung di tayo nagkakaintindihan, mag-usap na lang tayo. Puntahan mo ako sa bahay, pwede rin naman kita puntahan sa bahay niyo. Gano'n na lang. Mga anak nito, kawawa. Hahanapan ko ng mga laruan kay Pepe and Pilar, bigay ko na lang sa inyo. Hindi ba? Para meron naman kayo maiabot sa mga anak ninyo, Okay, naku, marami-rami to. Pakisabi ko, lalaki o babae, ha? Sabihan nyo ako, dahil nandudun lang yun sa bahay, nakatambak. Okay, so okay na kayo. Patunayan nyo sa amin yan. I can live, I can fly. Ayan. So magduduet na kayo. High school life, Magduduet na kayo. Kayo rin, hoy, kayong dalawang gerera. Kiray at Tibag. Grabe yung mga pangalang ito. Sige na, tumayo rin kayo dyan. Ayan. Quartet sila. Hindi lang duet, quartet. Pagkakakitaan natin yan, mga sister. Alam nyo, bilang ate sa aking mga kapatid, o kaya ay tita sa aking mga pamangkin, ang masasabi ko lang na lahat kayo ay may pagkakamali. Lahat talaga kayo. Yung papasok na lang kayo na nakikipagbakbakan kayong ganyan, mali na yun hindi ba? Mayroon man kayong mga mabuting intensyon, ang ating mali na sinasabi, yung chismis. Yung mali na ating ginagawa, yung naninira ng gamit. Ayan. Lahat yan mali. Mali lahat yan. Alam ninyo, tukuyin ninyo ang target ninyo. Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay ninyo? Hindi ba yung iangat ninyo ang buhay ninyo at yung inyong mga anak? Yan ang target nyo. Mapapakain ba kayo ng inggit? Mapapakain ba kayo ng paninisi, galit, pang-asar, paninira? Hindi. Day, nakakapaglayo pa yan ng grasya. Sa totoo lang walang dahilan para kayo'y hindi makahanap ng pagkakakitaan. Benepisyo na nga lang na libre mula gobyerno. Ayaw pa ninyong lakarin. Iabot na lang sa inyo yun. Anong tawag dyan? So, pakisabi na rin sa inyong mga kinakasama, maghanap na rin sila ng mga trabaho na medyo mas permanente. Kung tapusin ang kababawan at seryosohin ang hanap buhay, hindi lang sarili ang matutulungan, tayo pa ay may maaring paraan na magtulungan. Okay? Magtulungan na lang tayo at magmahalan, okay? Palakpakan natin ang apat na ito. Nako! Ako po ang inyong pambansang Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. 3-5, diba? Face to face. Face to face. Ayan. Bayaran mo ngayon yung sinira mo sa kanya. Face to face. Bigyan mo sa kanya yung 3-5. Tayo. Face to face. Ikaw na mag-abot. May solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face. Tama ng okra yan. Silabas pa talaga. Binibilang pa yata. Ayan. Ito naman yung kunwari, nag-racket siya sa'yo. Ayan. Bigyan mo naman sa kanya. Diba? Parang rumakit ka na rin, diba? Okay, picture tayo. Wala nang away. Okay, hahanapan ka namin ng Ano ang problema? Hindi ko po kasi matanggap na nanggugulo pa rin po sila, Papa Sam. Simula nang magsama kayo ng kinakasama mo. Tinanggap ko naman una. Sabi ko po noon, magbubukod na lang ako total. Parang wala rin ako magulang. Nakikita mo kung paano ako nagtrabaho. Parang ginawa niyo kasi akong insurance. Hindi ko ma-enjoy yung buhay ko kasi sa akin lahat ng bigat. Binigay namin sa kanila lahat. Hindi naman ako humihingi sa sukli. Sa kanya ko kasi nakita yung pag-intindi sa akin. Ano ba target natin? Umayos ang buhay nating lahat. At yan ay hindi nakasalalay sa kanya, nakasalalay yan sa inyo. Harapin mo.